Magandang umaga po sa ating lahat. Bumabati po sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid dito sa Bangkero. Ang ating pong pag-uusapan this morning, ang mga bagay na tinapos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga bagay na tinapos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Yes, we will talk about the accomplishment of the blood of our Lord Jesus Christ. Malimit nating naririnig po ito, sa matagal na nating alam ito. Ng Panginoon ay namatay para sa lahat. Subalit sa tagal ng mga panahon na yan na ating naririnig, sa tagal ng panahon na nalaman natin ang mga bagay nito, merong mga bagay na hindi pa klarado sa ating isip tungkol sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya para matanggal po ang mga bagay na nagdudulot pa rin sa atin ng kakulangan espiritual, ay magbibigay tayo kahit dalawa, espesipikong babanggitin natin kung ano ang mga bagay na tinapos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang unang-unang bubuksan po natin ay ang Efeso. Masayang isinulat ni Apostol Pablo ang bagay nito sa mga mananampalatayang hintil na katulad natin. Isa sa mga ginawang bagay ng Panginoon Hesus, yung kanyang dugo. Ang tayo na malayo sa Diyos ay inilapit ng dugo ng Panginoong Hesus. Yan ang una nating babanggitin. Ang tayo na malayo sa Diyos ay inilapit ng dugo ng Panginoong Hesus. Ito po ay nasa chapter 2 ng Ephesians. Verse 13, babasahin na po natin. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Kayo noon, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga hintil doon sa Efeso, na malayong-malayo kayo noon, ngunit ngayon, dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, ay inilapit na. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Jesus Christ. Yan po yung katotohanan na noon, nang hindi pa sila ligtas, ay gano'n ang kanilang kalagayan. Ngayon, nung sumulat itong si Apostol Pablo, buong saya niya itong ipinamalita ulit, binanggit sa kanila na kahit sila ay malayo noon, ngayon ay malapit na sila sa Diyos dahil doon sa dugo ng Panginoon Hesus. Muli ko po itong babasahin sa inyo. But now in Christ Jesus, where sometimes we are far off, are made nigh by the blood of Christ. Sa dugo ng Panginoong Hesus, ang dahilan kung bakit ang mga hintil na mananampalataya ay malapit na sa Diyos Ama. Ang mga taong malalapit, walang iba, alam natin, ang mga Hudyo. Sila ang malalapit sa Diyos. Una sa lahat, dahil ito ay sila ay pinili na noon pa sa panahon ng kanilang amang si Abraham. Pinili sila upang ihayag kung paano ang kaligtasan na nasa Diyos noon. Sa buong daigdig sila ang tinatawag nilang, ano ba yung servant? Lingkod ng Diyos sa pagpapahayag ng tamang pagsamba, pagpapahayag tungkol kung paano ang kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa buong daigdig. Sila po yung taong pinili ng Diyos mula pa doon sa Old Testament. Kaya sila yung tinatawag dito na napakalapit. Mababanggit natin mamaya. Sila yung mga taong malalapit. Ngayon po ay ang mga taong malayo sa Diyos, ayon sa salita ni Pablo, ay yung tayo mga hintil. Hindi kabilang sa angkan ni Abraham. Papasahin po natin ulit. But now you in Christ Jesus, you who were sometimes were afar off.
Malayo kayo noon. Kaya ayaw man natin, o gusto man natin ito na salita ni Pablo, ito yung katotohanan. Napakalayo ang mga hintil. Kung titignan natin ang dahilan kung bakit ang mga hintil ay napakalayo sa Diyos, hindi katulad ng mga Hudyo, bakit ang mga hintil ay naging malayo sa Diyos? Binanggit unang-una ni Apostol Pablo sa verse 1 nito, ng chapter 1. Ito ay dahil ang ating pagsalangsang, ito ay dahil sa mga kasalanan natin, ito ay dahil, nasa verse 1 and verse 2 ng chapter 2, ito ay dahil ang sinusunod natin ang kaparaanan ng buong daigdig. Ito ay dahil mayroong udyok itong si Satanas, kung saan ang mga masasamang espiritu ay lumilipad dito sa kalawakan, at ang kanilang nasa ay nasusundan natin. Babasahin natin sa chapter 2 verse 1. And where in the past, and you had quickened who were dead in trespasses and sin. Verse 1. And then verse 2, wherein kung saan sa mga nakaraang mga panahon ay lumakad kayo ayon dito sa daigdig at ayon according to the prince of the power of the air. Walang iba ang espiritu na gumagawa doon sa mga anak na masuwayin, mapagsuway. Kaya may mga anak na mapagsuway dahil may udyok ito si Satanas. Dahil ang mga anghel ay lumilipad lamang dito sa ating kataas-taasan. Dahil may pakpak po ang mga anghel. At mayroon silang mga sinasabi sa mga tenga ng mga tao na hindi nila alam na ang mga masasamang espiritu pala ay nasusundan ng mga tao. Kaya, namatay kayo dahil sa mga pagsalangsang, namatay kayo doon sa mga kasalanan ninyong mga ginagawa. Namatay kayo dahil ang sinusundan natin ay ang daigdig. Sinusundan natin ang udyok ng mga masasamang espiritu na verse 3, among whom also we are had our conversation in time past in the last of our flesh. Ganyan ang buhay natin. Ito ang malaking dahilan na sinasabi ni Pablo na napakalayo ninyo noon. Ngunit ngayon ay malapit na kayo. At dahil dito sinasabi ni Apostol Pablo, dahil malayo na tayo mga hintil. Hindi naman nahihiya sa Apostol Pablo sa sabihin niya sa mga hintil na ligtas noon na ganito. At dahil dito sinasabi ni Apostol Pablo na wala kayong Kristo sa panahon na yan. Nasa verse 11. Papasahin na natin sa verse 11 hanggang doon sa verse 12. Uunahin po natin sa verse 12. That at that time, you were without Christ. Wala kayong Kristo noon. At kayo ay aliens. Sa bansang Israel, hindi kayo kabilang. At hindi rin kayo kabilang doon sa kabinante ng Diyos sa kanila. Having no hope and without God in the world. Tignan nyo yung alhawilayin natin, wala tayong pag-asa dito sa daigdig at wala rin pala tayong Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos noon, hindi pala totoo yung ating pagsamba dahil hindi talaga natin kilala ang Diyos. Sa lahat, mayroong nakayakap sa atin ng mga kasalanan nandito pa sa ating puso. Dahil ang kasalanan na ang nagpapalayo sa Diyos at sa tao. Yun ang sinasabi dun sa Isaiah 59 verse 2. Ang kasalanan ang tuluyang nagtutulak sa inyo palayo sa Diyos. Kaya naman napakalayo talaga natin noon. Ngunit ngayong tayo ay malapit na sa Diyos mula nung pinaniwalaan natin na ang kamatayan ng Panginoon Yesus, nung nabubo ang kanyang dugo at pinaniwalaan natin na pati tayo ay kanyang binubos at libang doon tayo ang dahilan upang ilapit tayo sa Diyos. Walang sino mang tao pwedeng magtulak sa atin para itulak tayo sa Diyos. Walang relihiyon, walang kailangan ng relihiyon para ilapit tayo sa Diyos. Yung mga gawa natin na ginagawa natin araw-araw ay wala rin itong kakayanang ilapit tayo sa Diyos. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang naging dahilan kung bakit malapit tayo ngayon. Kung malapit tayo ngayon, mga kapatid, isang karangalan para sa akin, hindi ko lang alam sa inyo, isang karangalan para sa atin na mapabilang na tayo sa mga taong malalapit sa Diyos. Hindi ba isang karangalan ito?
na malapit na tayo sa Diyos. Hindi lang tayo yung isa o dalawa na papabilang sa mga taong malalapit. Isipin niyo mabuti. Kung hindi ito karangalan. Kung meron kayong kaibigan na marangal na tao, kung meron kayong kamag-anak na kilalang tao, kung meron kayong kapatid o sino mang tao na nasa kapangyarihan, sa authority, at malapit tayo sa mga tao ito, hindi pa napaparangalan tayo. Kung driver ka lang doon sa mga kilalang negosyante o kaibigan ka man niya, o congressman, mayor, kamag-anak mo, parang ikaw yung siya, ang pakiramdam mo. Dahil napapangarang ka. Yung parangal ay, feeling lang yun napapangarang. Feeling lang yun. Pero yung sa akin ay totoo, malapit tayo sa Diyos. Apa niya dati yung dati kagawa na, gano'n na kung minsan, ginagamit natin yung kung ano tayo sa gobyerno. Pero hindi nabibigyan ito ng parangal para sa atin. Karangalan para sa atin. At ito hindi lamang ito karangalan para sa atin, kundi ito man ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Bakit tayo mapapanatag? Dahil malapit tayo sa Diyos. May mga pagkakataong hindi lamang gabi, hindi lamang araw, na mayroon tayong pagkalito sa buhay. Yung bang nalilito ka? Ngunit dahil sa malapit tayo sa Diyos, sa magitan ng dugo ng Panginoong Jesus, nagiging kapanatagan natin ito. Dahil malapit na tayo sa Diyos. Amen? Ito yung saya ni Apostol Pablo kung bakit niya ito isinulat. Malapit na tayo sa Diyos. Kaya ang pangamba, nawawala ng puwang sa ating puso. Nakakatulong tayo ng mahimping doon sa kanyang tabi. Hindi niyo ba sinasabi na matutulog kayo sa tabi ng Diyos? Kung ikaw nga na may apo, kung maaari lamang yung ikaw ay may apo, ikaw ay may anak, tinitignan mo siya buong magdamag. Ano? Para lamang masigurado mo yung kung anong kalagayan niya sa buong magdamag. Kung nagagawa natin ito, na hindi naman tayo katulad ng Diyos, mas sigit na ginagawa ng Diyos ito sa atin. Hindi natin minsan nabibigyan ito ng kalagayan yung tayo ay malapit sa Diyos. Yung sa buong magdamag nakasandal tayo. Alam natin, mahal tayo ng Diyos. Kaya kung nagmamahal ang Diyos sa atin dahil malapit tayo, iingatan tayo. Bago lumubog ang araw, napapatawad tayo ng Diyos. Nakahanda ulit ang Diyos sa araw ng bukas na ibigay yung pagkain natin, inumin natin, damit natin. Ganyan tayo. Pagka iniisip natin yung kalapitan natin sa Diyos ng ginawa ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya nagkakaroon tayo ng kapanatagan. At dahil sa totoong ang malapit na tayo, nakasulat na yan, wala nang bawian. Hindi na bababawin ang sino man na malapit na tayo. Let me read again. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. At dahil malapit tayo, tayo na yung mga taong fitted. Is that yung fitted? Angkop, tama ba? Yung angkop. Tayo yung mga taong angkop na pati itinatayong katulad ng gusali. Lumalago sa espiritual at ginagawa ng Diyos na tahanan ng banal na espiritu dahil malapit na tayo. Kung paano malapit na ang mga Hudyo, inilapit din tayo ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang dugo. Kaya angkop na angkop tayo sa mga taong malapit na sa Diyos, sa magitan ng dugo ni Jesus. Tayo talaga yung taong lumalago sa espiritual. Katulad ng gusali, natatapusin ng Diyos ang kanyang pagtatayo upang maging tahanan ng banal na espiritu. Hindi tahanan ni Satanas ang mga taong malapit sa Diyos. Dahil sa dugo ng Panginoon Jesus, tahanan ng banal na espiritu. Ngayon yung naglalakad tayo, nakakalimutan natin na ang banal na espiritu ay nandito. Let me read again. Verse 19,
At ngayon, na hindi na kayo estrangero, kundi kayo ay fellow citizens with the saints and the household of God, verse 19, and are built upon the foundation of the apostles and the prophet, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together, growing an holy temple in the Lord, in whom you are also builded together for an habitation of God through the Holy Spirit. Hudyo at Hintil, inilapit ng Diyos. Ngayon, ang dalawang ito ay angkop na itinatayo araw-araw para isang matibay na gusali kung saan doon mananirangan ang banal na Espiritu. Kung mananirangan ang banal na Espiritu sa atin, walang pag-aalinlangan. Papabanalin tayo ng Diyos. Ang kaginhawaan dito sa loob ay natatanggap natin gabi at araw. Yung kapahingahan na nasa Diyos na hinahanap ng mga tao dito sa daigdig kung ano-ano ang paraan. Kinukuha na lamang ito sa material at financial na bagay para kapahingahan ng kanilang kaluluwa ay nandito. Pero nagkakamali ang buong daigdig, hindi nila ito masusumpungan sapagkat naroon lamang yung kapahingahan na nasa Diyos. Yung kapyakan panaginana iti karawa tayo, isudayay na ala tayo. Yun ang nakuha natin dahil ang banal na Espiritu ay nasa atin. Dahil malapit na tayo sa Diyos. Hindi tayo malayo. Ngayon, totoong nararamdaman natin na may Diyos tayo. At totoong nakikita natin na may Diyos tayo. Dahil napakalapit natin. Hindi ba nung tayo ay nasa sa relihiyon natin pinagmamalaki noon, hindi ba iba yung pakiramdam natin ngayon? Iba yung pakiramdam natin. Habang nakikilala mo na ang Diyos ay malapit sa iyo at ikaw ay malapit sa Kanya, lalo mong nakikita na hindi ka karapat-dapat doon sa Kanyang mga ginagawa. Napapahiya ka lalo. Habang lumalapit ka ng lumalapit sa Diyos, palapit ka ng palapit, mula nung ilapit ka ng dugo ng Panginoon Jesus, lalo mong nakikilala ang Diyos at lalo mong nakikilala ang sarili mo na lalo mong hindi karapat-dapat sa Kanyang kabutihan. Pangalawa po, ang gandang isipin sa gabi at araw na tayo yung mga tao talagang pinapalaro ng Diyos. Tayo po yun, hindi sila. Ang pangalawang bagay na tinapos ng dugo ng Panginoong Hesus ay nasa Hebrew chapter 9, sumulat ulit si Pablo sa kanyang kamag-anak ng mga Hudyo at sinasabi niya sa chapter 9 verse 14, o paano ang mga dugo? Verse 13 ito tapos 14 tayo. How much more shall the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself without spot to God? Si Kristo, inihandog niya kanyang sarili, walang kapintasan. At ito is pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Purge your conscience from the dead works to serve the living God. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay ang luminis sa ating maruming konsensya mula sa mga patay na gawa. Pangalawang naibigay ng dugo ng Panginoon sa atin, una ay inilapit na tayo sa Diyos. Pangalawa ay ang dugo ng Panginoong Hesus ang luminis sa ating maruming konsensya mula sa mga patay na gawa. Yan ang matatalas na salita ni Apostol Pablo na ang kanyang kamag-anakang Hudyo, hindi ito sa kanilang paraan. Ganun din po tayo. Ang dugo ng Panginoon ang siyang luminis sa ating konsensya mula doon sa mga gawang walang kabuluhan. Isipin niyo mabuti. Mga kapatid, kung itutuloy po natin ang pagbasa hanggang sa Kapitulo 10, versikulo 1 at 2, walang kakayanan ng mga hayop, ang mga dugo ng mga hayop, upang linisin ang mga taong lumalapit noon sa Diyos. Walang nagiging ganap sa pamamagitan ng dugong ng mga hayop. At walang kakayanan, verse 2, na linisin ang konsensya dahil sa mga kasalanan. Ang dugo lamang ng Panginoong Hesus. Ang may kakayanan, yung konsensya mo, yung konsensya ko, ay
malilinis. Alam po niyo, mga kapatid, kahit may religion na talaga tayo, pero yung konsensya natin noon, tayo ang higit na nakakalam na marumi ang konsensya natin. Hindi madalas itong nakikita ng mga tao. Tayo ang nakakalam. At saka minsan nga hindi natin alam na marumi yung konsensya natin, na itatago natin ang mga ito. At iyon ang dahilan dahil alam naman talaga ng Diyos na gano'n ang ating kalagayan. Kaya naman po, brethren, tignan nyo mabuti. Kaya kailangan tanggapin na natin na kahit ang mga Hudyo noon ay kompleto ang seremonya, mayroong matatag na religion noon sila, mayroon silang paraan, pero nananatiling napakarumi ang bughi ng mga tao ito noon. Kasali na tayo noon. Ito'y dahil sa maruming pag-iisip at mga gawang hindi papuri sa Diyos. At dahil naman alam talaga ng Diyos na kailangan ito ng tao, Hudyo at Hintil, ay nandito ang paraan ng Diyos para malinis niya yung konsensya natin. Ito ay ang dugo ng Panginoon Hesus. Ang dugo ng Panginoon Hesus ang luminis sa ating mga konsensya mula doon sa mga maling mga gawa, mga patay na gawa. Ginawa ito ng Diyos. Ito ang maganda. Ginawa ito ng Diyos. Ang sinasabi ni Pablo sa kanila ay verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from the dead works to serve the living God. Alam niyo yung pakay ng Diyos, kung bakit ang dugo ng Panginoon ay nilinis niya ang ating konsensya, yung ating budhi. Ito ay para makapagsilbi tayo sa Diyos na buhay. To serve the living God. Ulitin ko yung salitang ito, tanggapin natin o hindi, maraming mga naglilingkod, hindi malinis ang mga konsensya. Patlipat sa relihiyon, ngunit hindi nila nababatid. Konsensya ang problema. Hindi ang relihiyon ang hanapin mo para makapagsilbi ka sa Diyos. Unang-unang sa puso mo, tignan mo muna. Hindi yung lilipat ka, para ano? Para kung tumingin ka ng kapartner mong talagang sasakayin sa'yo. Ganun, di ba? Kasi doon sa pinanggalingan mo, hindi kayo magkasundo ng mga katabi mo. Unang-unang babibigyan natin ng pansin ay ang konsensya natin. Dahil ito ang dahilan kung bakit ang dugo ng Panginoon Hesus ay pinigis. Malinis niya ang ating konsensya. Dahil pagka malinis ang iyong konsensya, kahit sinong tao ang kaharap mo, ay mayroong kang lakas loob na kumakat. Kung malinis ang iyong konsensya. Ngunit kung marumi ang iyong konsensya, ikaw ang palayok ng palayok. Ng palayok. Ang hindi natin na ng konsensya ang problema natin. Alam niya ng Diyos kung bakit malayok ang mga tao. Verse 1 ng chapter 10 verse 1, hindi nagiging perfect ang lumalapit. At sa verse 2, at walang kumpay. Ang pagdadala ng mga handog, yung mga dugo ng mga baka, para lamang malinis ang konsensya doon sa mga kasalanan, bigo pa rin ang mga tao. Ngunit nandito ang pinakahuli at pinakamabisa, at ito ang dapat tanggapin ng mga tao, ang malinis ang konsensya natin. At ibinigay na ito ng Diyos, 2,000 taon na higit ang nakararaan. Yung dugo ni Jesus ang luminis sa ating konsensya. Ang dahilan nito ay upang mapagsilbihan natin ang Diyos na buhay. Let me repeat, maraming naglilingkod sa Diyos. Napakarami. Napakaraming mga religion. Ngunit napakarumi ang mga konsensya. Kaya, natitiyak natin ngayon na tayo ay nakapaglilingkod ng tunay. Sinasabi na Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo, chapter 1. Dito natin natitiyak na ang pagsisilbi natin ay hindi lamang sa harapan ng mga tao. Pag may nakakita,
2 Timothy chapter 1 verse 3, I thank God. Mapasalamat ako sa Diyos na siyang aking pinaglilingkuran noong pa ng aking mga magulang with pure conscience. Kaya patuloy siyang nananalangin, patuloy niyang inaalala, night and day, ang mga tao at ang kanyang mga pananagutan. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo, malinis ang aking konsensya na naglilingkod sa Diyos. Ngayon at alam na natin, brethren, na noong paililinis na ng Panginoon ang ating puso mula sa mga kabalungtutan. Hindi ba nagkapagbigay po ito ng ano yung confidence? Meron na tayong tiwala dito din. Hindi na tayo nahihiyang humarap sa Diyos at sa mga tao dahil malinis ang ating puso. Wala tayong itinatagong bagay na kalikuan. Dahil totoo ang ating puso, malinis ang ating konsensya. Kaya dahil sa ang bagay na ito ay ganun pala ang mga nagawa ng dugo ng Panginoon Yesus sa buhay ng mga mananampalatayang Hudyo at Hintil, huwag sana itong mawala dito ng saysay bago po tayo magtapos. Mabigyan sana natin ito ng malaking pagpapahalaga sa ating buhay. Ang nagawa ng dugo ng ating Panginoon Yesus sa pamagitan ng patuloy nating tumayo sa kanyang harapan na tayo ay madumit na tao. Ipagpatuloy po natin ito. Yung tayo ay tatayo sa Diyos at sa harapan ng tao na tayo ay madumit. At ipagpapatuloy natin ang ating mga paglilingkod na walang pag-aalinlangan sa Kanya. Dahil ito naman ang dahilan kung bakit nilinis niya ang ating konsensya. Maglingkod tayo sa mga pangit na pangyayari, sa mga hindi natin namamalayang pangyayari na nakakadismaya sa ating paglilingkod. Isipin ninyo yung ginawa ng Panginoon Yesus. Ang kanyang tinuloy, hindi niya sinayang na tuligis para po sa atin. Magandang tanghali po sa inyo.